Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak sa with evidence. Ako po, ito ang pinakamasakit na dapat nating malaman. Grabe mga kabibig. Lumobo, oo po, lumobo ang mga program appropriations sa 2024 national budget sa Kongreso. Lo, di ba? Inalis nila, question nila ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero ang Kongreso mga kabibig, ito na. Mula daw sa higit 200 billion pesos ay naging 700 billion ng mga kongresista. Grabe ang pagtaas ha. 500 billion pesos ang pagtaas ng kanilang budget. Unconstitutional ayon kay Senator Coco Pimentel. Grabe. Kaya pala binanata nila yung SMNI. Binanata nila si VP Sara Duterte. Inalisan, question ang confidential funds ni VP Sara Duterte. Pero itong kanilang paglobo ng kanilang OP proposal from 200 to 700 billion na mga kongresista, walang question. Okay lang, ipasa agad. Nako, eto ha, panoorin ninyo ang video na kung saan sinabi ni Senator Coco Pimentel na this is unconstitutional. Watch this video para magkaalaman na tayo. Huwag puro mga problema na hindi makakaganda sa mood namin. Yung parang iwas politika, iwas budget ang mga pinaglalaanan nyo ng time, like SMNI, yung pagkulong o pagdetain na ka Eric at ni Loren Badoy, yung Senate hearing ni Pastor Kibuloy, impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero ngayon, itong inyong unconstitutional na paglobo ng inyong budget dyan, hindi pa pwedeng pag-usapan. Ito mga kabib, panoorin nyo talaga ang video. Kasi when the executive submits the budget sa Congress, gano'n na nakaporma na yun sa programmed appropriations and unprogrammed appropriations. Therefore, that is the submission of the President na yan lang yung kailangan niyang halaga to operate the government. Pagdating sa program, hindi gumagalaw yung bottom line amount doon kasi ang gumagalaw doon yung loob, how it is distributed. Ang problema sa program, 2 years running ko nang napapansin, nagbo-bloat ang unprogrammed appropriations. So for example, for 2024, ang submission ng executive branch, 281 billion pesos. Ang ending, ang inapprove ng Kongreso, 449. O i-round off na lang natin, 450 billion pesos more. Plus din. So, saan galing ngayon yun? This 450 billion pesos worth of projects or programs or activities na nasa unprogrammed appropriations ay hindi na nanggaling yan sa executive branch. So, di ba mga kabibig? Sinabi ni Pimentel na pagkatapos ng BICAM, ang laki ng increase ng budget ng House of Representatives. Mr. President, another increase of 25 billion. Sobra. Sabi ng mga netizens, buwagin na ang Kongreso, buwagin ang Congress, buwagin ang Kamara para yatang pinagloloko tayo ng mga kongresista, para yatang pinasasakay lang tayo sa mga trending topic nila na di umano concern, lalaban, titindig para sa bayan ng Pilipino. Pero ito, malalaman natin, kung hindi lang talaga nagsalita itong si Senator Coco Pimentel, hindi natin malalaman na ganito kalaki ang paglobo ng kanilang budget. Sabi ng isang netizen, alisin daw ang CIF sa OVP at DepEd maski fully auditable naman kasi daw mitsa ng korupsyon. Kakahiya sa MOOE nilang certification lang sapat na. Ngayon, humihirit pa sila ng additional 12.5 billion increase sa budget. Simpleng tanong nga lang ni Ka Eric, di masagot nila. Di ba? Remember kung ano ang tanong ni Ka Eric? Totoo ba yung travel expenses ng
House Speaker, mga 1.8 billion. Pero pinatawag ang SMNI host at question na ang franchise ng SMNI. Ang daming nangyari mga kabibig, di ba? Abolish Congress na lang sana yung Congress, madam. Why so unfair sila? Yung kay VP Sara, ang dami nilang kuskus balongos, pero sa kanila, okay lang. Approve agad-agad. Ito pa, dahan-dahan ka sa pananalita, Mr. Senator. Baka ma-cite in contempt ka sa Congress, kagaya sa nangyari kina ka Eric at Lorin Badoy. Baka ipatawag ka sa Congress, Senator Coco Pimentel. Ito pa, now I say, this Senator true as opposition daw. Wala pa nga yung resibo nila sa extraordinary fund, tapos walang hiya, kinakapos pa ng House of Representatives. My goodness talaga. Ganito na kalala ang korupsyon sa ating bansa. Sobra ang yaman pala ng Pilipinas, bilyon-bilyon ang kailang pinag-uusapan, pero maraming Pilipino ang naghihirap. Para saan yung mga bilyon-bilyon nyo kung wala namang klarong programa na makikinabang ang mga Pilipino? Ang daming nakatira sa squatters area. Ang daming pamilya na kung saan kulang-kulang ang kailang kain. Ang daming padre di pamilya na walang trabaho. So anong reaction nito mga kabibig? Ganito na kalala pala ang House of Representatives. Sobrang masarap siguro ang kainan nila sa buong pamilya kung ang pera galing sa korupsyon. Kawawa naman ang isang pamilyang Pilipino na ilang araw nagtatrabaho pero konti lang ang sahod. Ito pa, ipatawag nito sa Kongreso. Bakit nagtatanong, di ba? Bawal yan, Coco Pimentel. Kung magtatanong ka tungkol sa paglobo ng kanilang budget, ay nako, ipapatawag ka sa Kongreso and there's a possibility iko-contempt ka, katulad ni Ka Eric. Ito pa. Hala, ipatawag nyo si Coco Pimentel para magkaalaman na. Nako, garapala na talaga ang House of Representatives. Iniisip talaga nila na sila ang the most powerful in the land. So yun na nga mga kabibig. Ito na yung pasabog ni Senator Coco Pimentel. At sana matugunan ito, sana may masagot ang House of Congress kung bakit biglang lumobo ang kanilang, budget? Ito unconstitutional, sabi ni Senator Coco Pimentel. Mula daw sa higit 200 billion na OP proposal ay naging 700 billion ng mga kongresista. Sobrang laki yung pag-increase ha. Hindi lang times 2, hindi lang times 3. My God, times 3. Parang sobra ha. Naghihirap kami dito pero kayo parang ang sapsap ng buhay nyo. So ano ang iyong reaction dito mga kabibig? Ano ang iyong komento tungkol dito? May ilang mga netizen sabing unfair naman. Nag-suffer na nga ang DepEd, nag-suffer na nga ang Office of the Vice President, pero kayo okay lang maipasa itong paglobo ng inyong bilyones na budget dyan sa Kongreso? This is unconstitutional. Totoo, I agree sa statement ni Senator Coco Pimentel at sana mabusisi, matingnan at kung ma-approve. Nako, kung ma-approve ito, nako po, kawawa ang mga Pilipino nito. So, yun lang po mga bibigang aring Lewis Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out sa lahat ng mga OFW always watching my YouTube video. Salamat po na sinishare nyo. Salamat po na nag-like kayo. Salamat po na nag-comment down below kayo kung ano ang inyong koro-koro, opinion sa mga topics na ating dinidiscuss dito. Disclaimer lang, ang mga opinion ito ng mga netizen na may mga reaction din sa mga latest trending news and also my opinion po. Bye everyone, see you next time.